confident naman kami dun sa bloodline kasi sa tatlong season, sila lang talaga yung nakikipagpukpukan sa final. Tapos nung last lap namin, dun sa 15 live, 3 na lang yung nagpa-uwi ng live. Yon, magandang araw sa inyo mga kaibon. Nagbabalik ang One Arturo Vlogs. And for today's video, nandito naman tayo ngayon sa Barangay Puypuy, Bae, Laguna. At may nabisita na naman tayong magaling na pigeon puncher. Ang gusto makilala at makita, tara samahan nyo ako. Let's go! Magandang hapon mga kaibon. Ako nga pala si Mark Malabanan, ang pigeon puncher ng Bae, Laguna. Welcome kayo dito sa aking maliit na loop. Yon, tara, ipapasyal tayo ni Sir sa kanyang loop. Bali, ano tong section na to, Sir? Ito yung stock bird tsaka breederan. Ito. Medyo presko dito sa stock loop ni Sir. May ilan tong stock mo, Sir? May 30 to. Dami. Bold pa yun mga nakasalang na pang breeding. Breeding na ngayong summer. Medyo tapos na ako ng south. Tapos na agad. Oo. May ilan din yung nasuksukan mo na pang south mo, Sir? Nasa 20 na rin yun. Madami ko maglaro pala, Sir, Oo, talagang kailangan madami para mas malaki yung chance. Ayun, sa bagay. Tapos ito naman, Sir, ano yung nandito? Nililipad ko ng norte ngayon. Divert to south siya. So, meron din tayo dyang mga ibon na nilaro nung summer na rest back, ilalaro na ulit natin. Bali, may ilan yung panglaro mo ngayong susunod na karera? Nasa 17. Dami. Ito, mga kaibon, oh. Simple lang nung kanyang flyer slope. Ito yung aking breed ng south. Ngayong south. Bali, dyan lang sila pinapahinga habang nagmamature. Pero dito rin namin sila nililipad. Dito nyo lang pinapagulang. Oo. Dito nyo lang pinapaviewing. Tapos ng isang season, dito rin kami naglilipad kasi mas madali dito yung trapping. Okay. Hindi naman kayo nahihirapan magturo, Sir? Hindi, medyo maliit lang naman siya eh. Pag naikulong mo siya dito ng mga 2 weeks, nakasarado na yung dito na rin sila nagpapasukan. Ayun, ganun pala sistema nila dito. Pero ikaw po pala, Sir, anong taon ka nag-start magkalapati? Bago lang kami, 2022 lang kami nag-ibon. Kasi simula lang pala ni Sir. Nung nag-start lang kami sa Ulpa. Kamusta naman, Sir, yung unang sabak mo sa karera? Yung unang sabak namin, south, mas battery race na wala nang umuwi, gulong agad. Yun yung super smash, wala nang umuwing ibon sa amin. Tapos, sumunod na NDR yun, nakapagpatapos kami ng pagod food. Sumunod na, SDR na. May kinarga naman kami pang final, Tacloban, 2. Kaya lang, hindi nga lang din sila pinalad. So, nitong summer yun, medyo sinuwerte kami. Pero isang bloodline lang din yung natira. Kumbaga magkakapatid lang din yun. Yung ginamit namin ng North, unang clutch, pangalawa yung Tacloban. Kinarga namin Tacloban, pangalawang clutch. Tapos yung last clutch, yung ngayong nilaro namin ng summer. Yun. Tinan nyo mga kaibon, isang bloodline, pero nanalo na itong summer race. Ano yun, Sir? Binago nyo yung sistema nyo? Yung una, siyempre, hindi pa masyado kaming nangangapapala. Tapos nung sumunod na North? Ayun, medyo nakakapagtanong-tanong na. Natuturuan tayo ng mga kasama namin dito sa BFCC, yung mga veterano. Kaya nakapagpadulo? Oo, nakakasabay-sabay na yung ibon namin. Yun, yung sistema na tinuturo sa atin, so kinukuha natin yung maganda, tingnan natin na applicable sa ibon. So yun, medyo sinuswerte tayo sa pagpaparecover ng ibon. Nitong laro namin ng NDR saka SDR, talagang pag umuwi yung ibon, nare-recover na rin namin agad. So kaya nakakaabot kami ng finals. So talaga nung una, yung ibon namin kaya hindi umaabot, kulang sa recovery ng ibon. Hindi na kaya ng ibalik ng ibon yung katawan niya bago sila ikarga ng mga last lap. Ngayong katatapos lang ng summer, nakapagpa-complete lock tayo ng 3 tawid. Maganda naman yung naging resulta. Yun. Sir, pwedeng makita yung nanalo yung ibon? Sige sir, tara. Ito. Tara, tingnan natin yung kanyang nanalong ibon. Tara, so let's go. Ito nga pala si Princess. Ito yung aming nag-complete clock.
At ito yung si Jimmy Gunn, siya yung tumututok sa pagkukondisyon ng ibon, nagpapatuka. So talagang sa ilang season namin ng pangangarera, doon kami nagko-combine sa mga idea. So, ngayon kami sinuwerte ngayong summer race. Yun, ito pala si Bossing yung tumutok nito. Ito si Princess, ito yung nag-complete clock nitong summer race. Ito mga kaibon. Anong bloodline na to, sir? Koopman, sir, Koopman yan. Yan, bali si Sir Jamie pala yung natutok nung ibon pag wala si Sir Mark. Yan, Sir Mark, kamusta yung ibon yung yan nung kinakarera nyo? Simula first lap nung derby. Simula training to, napapansin ko talaga dito, kahit hindi ko sinasali sa pooling, consistent ang uwi niya. Hindi siya nagpapakat off. Ito yung ibon na akala mo siya netoy. Siya yung pinakamaliit dun sa mga binirid namin. Kung titinan mo, parang hindi siya uuwi. Pero confident naman kami dun sa bloodline kasi sa tatlong season, sila lang talaga yung nakikipagpukpukan sa final. Nakwento ko kasi, yung tatlong clutch niya, sila yung maabot sa final. Ngayong summer, yung first lap niyan, maganda yung naging speed niyan, nasa 1,000 plus din. Tapos, nung second lap, dapat yun ay tawid din siya sa Burias. I-release kaso nagkaroon ng aberya. So na-release lang siya ng Piodoran. So dun sa Piodoran nag-release. Maganda yung nag-speed niya, nag 1293 yan. Mabilis ano? Yung kalimitan ng mga ibon na mabibilis nung first lap, madaming naubos na ibon. Kita namin yung ibon talagang consistent na umuwi. Tapos nung third lap, tawid na talaga siya, Claveria. Kamusta naman yung pag-uwi, sir? Okay yun siya, Claveria, kulang-kulang 1,980. So, itong ibon na to, medyo may attitude to eh. Bakit, sir? Sa estimate namin, yung 900 niya, kung talagang papasok agad siya, nasa 1,000 ang speed niya. Itong mga magkakapatid na to, yung may mga attitude eh. Pag uuwi, hindi pa talaga sila napasok. Kung di dadapo sa bubong, pupunta pa sa tubigan. Pag uwi, nakainom na. So yun yung ugali ng Koopman na napansin namin dito. Kahit ano siya, hindi naman siya nagpapakatok. Talagang pumapasok din siya. Aroroy, konti na lang yung paklak, yung fourth lap. Ilan na lang yung live nun? Nung Claveria, ang ranking niya sa Ulpa, nasa 60. Nasa 60 siya. So marami din hindi nakauwi nung Claveria. Umangat siya, naging pang 18. Ayos oh. So sabi ko maganda. Kasi maganda yung naging speed niya ng first lap saka second lap eh. So nung nag 900 siya, nung Aroroy nagkahirapan ng pauwian, nag 800 plus pa rin naman siya nung Aroroy. Tapos, nung last lap namin, dun sa 15 live, 3 na lang yung nagpa-uwi ng live. So, kasama siya. So, yung nung final lap, yung first clocker, may butas. So, sabi ko, may malaki pa yung pag-asa natin kasi may butas yun eh. So, umuwi lang yung ibon natin. Tapos, yung sumunod na clock, na nagpa-clock, Tagaliliw, yun yung nag-first overall na YB. So, siya yung nakakuha ng first overall. Sa ranking, pang-10 siya. Siya yung pagsumunod sa ranking niya. Siya kasi pang-11. Yung nag-first overall na YB, pang-11 yun sa OB. So, ayun. Tapos siya yung third clocker. Kaya sabi ko may possible second kami. Kasi may butas yung first clocker eh. So, ang maganda pa nito, nung pauwian na yon, siguro mga around 1, mga mag-aalauna, ang lakas ng ulan, ismasa nung Sunday. So, talagang nawawala na kami ng pag-asa. May nag-clock na 2. So, nag-chat-chat yung tropa ko, nandun daw sila sa area ng Santa Cruz. Wala daw ulan doon. So, sabi ko, kung uuwi yung ibon natin,
siguro kung kasabay nun, possible, kasunod na rin yan. Siguro may isang oras ang ulan noon, hindi talaga natigil. Nung tumila, saka siya dumating. Sabi ko, kasabay na rin pala siya nung mga unang bagsakan ng ibon. Abot lang siya ng ulan. Tingin ko siguro nagpahinga siya o medyo malakas-lakas pa yung ulan. Nakita nung mga tropa namin may dalawang blue bar na papunta dito. So siya na nga yung isa, tapos yung isa, yung taga Los Baños na nung tumila dito, katawagan ko yung tropa ko doon. Doon naman daw lumipat yung ulan. Kaya nung nag-clock yung ibon, yun yung basang-basa yung sa kanya, basang-basa yung pip clacker yata yun, basang-basa yung ibon kasi inabutan na ng ulan sa Los Baños. Di gaano kayo kasaya, Sir Mark, nung dumating niyang galing Laslap? May mga posted na video yun. Talagang napapasigaw kami, nandiyan na si Princess. Kasi maganda yung naging premyo din niya. Itong ibon na to talagang sulit yung pa-birthday sa akin. Kasi birthday ko kahapon, kaya sulit yung answered prayer talaga. Nag-first overall siya sa dalawang club, tapos second overall sa main club, sa malaking club. Yun. Bali, ano pong mga naging achievements nung ibon nyo na yan, sir? Pero sa Los Baños, sa PRL, nag-first overall siya. Siya lang yung ibon na complete clock. First overall sa OB, tapos first overall sa last 3 laps. Tapos sa Survivor, dalawa na lang silang nagparte. Kaya medyo maganda yung pinasok nitong ibon na to eh. Dito sa Bae, first overall din siya sa OB. Tapos Survivor partaker din. Sa big club naman, yung sa main club natin sa Ulpa, nag-second overall siya. Second overall champion sa All Bird. Last 3 laps, first overall. Lap winner din siya ng Esperanza. Saka first overall siya ng Open YB. Ayos. Maganda-ganda pala nahakot ng ibon na to, sir. Tapos siya din yung lap winner ng Esperanza sa Open YB. Tapos sa Survivor, apat na lang silang pumasok sa Survivor sa Ulpa. Yun, grabe. Ang galing nito ni Princess. Di gagawin nyo ng breeder to, sir? Sir. Maganda na yung naipasok niya kaya siguro itatry na muna namin yung anak niya. So, para sa akin, wala na siyang dapat patunayan kasi maganda-ganda na yung achievement niya ngayong taon. Saan nyo naman ibalak ipares yan, sir? Meron na akong inbreed ng lahi niyan, tsaka line breed. So, magpo-focus na kami dun sa bloodline nila. Ayos. Abangan natin sa mga susunod na karera yung mga magiging anak ni Princess. Ayan. Sir Mark, baka may magtanong ng viewers natin. Ikaw ba mag-out ng mga kapatid nan or magiging anak nan? Pwede, sir. Nung unang minag-vlog sa amin dito, natanong din kami ng ganyan kung nag-out ba kami ng ibon. So, ang sagot namin, hindi pa. Kasi wala pa kaming confident para wala pa kaming achievement. So ngayon naman, may gustong mag-try ng linyada, open na kami maglabas ng lahi ni Princess. Yun. May magmamalaki na naman siya kasi sabi nga, kapag nanalo ka sa Ulpa, hindi ka na basta-basta mag-iibon. Talagang buong Laguna, Batangas, nakalaban na nitong ibon na to. Yun, congrats po, Sir Mark at kay Sir Jimmy. Yan, Sir Mark, tingin nyo ano yung pinaka-importante sa pagkakalapati para manalo? Ang tingin ko, talagang kung as a newbie, kung bago ka palang magsisimula, yung pagmamahal mo dun sa mga ibon mo yung kumbaga, yung I love this game. Kung talagang desidido ka na manalo, kailangan step by step matutunan mo. Madami tayong pigeon puncher na kakilala, daming nakakakwentuhan, may ganito, may ganyan. So kung ano yung maganda, yun lang yung kukunin mo. Yan, congrats po sa inyo, Sir Mark at kay Sir Jimmy. Pero kayo po, pagdating ng derby, anong mga ginagawa nyo dito sa loop, tsaka yung mga hindi nawawala sa inyo na ginagamit nyo pag derby na? Kapag kasi malapit na yung derby or during training,
sinasabay lang namin yung ibon namin sa truck. Tapos nag-self-toss din kami. So yung isang ano namin, bago namin ikarga sa truck, talagang pinapatigas muna namin sa low fly. Umaga, tanghali, hapon ang low fly niyan. Kapag medyo okay na yung homing, saka namin yan uti-utiin sa truck. So kapag naman derby na, hindi na kami nag-mid toss. Kasi yung preparation ng training, binibigay na namin sa ibon eh. Kumbaga low fly, self-toss, ginagawa na namin yun during training. Pagdating ng derby, so sabi nga, hindi natin alam yung minsan nadidiskrasya yung ibon. So ang ginagawa lang namin kapag derby, low fly na lang siya. Dito na lang sila nag-low fly. Talagang pinapahirapan namin sa tanghali para kung ma-hard race man sila, sanay silang umuwi ng tanghali. Talagang ang monitor namin sa ibon, kapag nilofly namin yun sa tanghali, kapag kayan ay bumaba ang ibon ng hapong-hapo or talagang halos bagsak ang bakpak, ibig sabihin may hina pa yung resistensya ron. Kapag nasubukan na namin na nakakailang linggo na lolofly sila sa tanghali, kapag bumababa sila parang baliwala na lang. So yun, medyo okay na yung kahit hindi na kami mag-mid toss, confident na kami dun sa resistensya ng ibon. Sa vitamins naman, nagbawas kami ng gamot. Ang ano lang namin is yung reload nga lang, tapos vitamins. More on recovery na lang. Pagdating sa derby sa mga gamot, ako ang nagmo-monitor noon. Kapag Monday, yun nga, recovery period pa siya, bibigay kami ng tinuro ng tropa ko, yung sad boy pills. Yun lang. Maganda yung gamot niya kahit bagsak na bagsak yung ibon, pag nakakainom siya, painom mo siya noon, talagang may babalik niya yung katawan niya. Electrolytes din naman siya na pulbos lang. Tapos flashing, martes, tapos yun lang, gumagamit lang din ako ng B-complex at saka Boost X5. Yun, maraming salamat po sa inyo, Sir Mark at kay Sir Jimmy. Yan. Ay, kayo naman po, anong may bibigyan yung payo sa mga viewers natin dyan na hindi pa nakakatikim ng panalo? Saka mga kagaya namin nagsisimula pa lang, mga newbie, wag lang susuko. Kung gumulong man tayo nung una, in time dadating sa atin yung panahon. Kaya nga, kapag season mo yung isang race na yun, walang makakapigil sa'yo. So tingin ko yun yung nangyari sa amin, kaya nakapagpaulit lang kami. Tama yung sinasabi ng mga kasama namin, pare, pag season mo yan, kahit anong gawin ng mga magagaling na pansir, pagka uuwihan ka ng ibon mo, talagang kayang ipanalo ng ibon mo yan. So yun lang, wag lang susuko. Talagang try lang ng try. Muli, kami ang Atomic Love ng Bay Laguna, and I love this game. Yon, maraming salamat sa patuloy niyo suporta mga kaibon, at siyempre maraming salamat kay Boss Mark at kay Boss Jimmy. Ayan, yun, baka pala may mga gusto kayong shoutout dyan mga boss. Shoutout nga pala sa mga Team BFCC, kay Boss Anton. Yan. Shoutout sa mga tiga-Tarangka at sa iba pa nating panser. Yun lang. At sa Team Ulpa, kahapon nag-banding kami yung mga coordinator. So masaya. Okay na boss. Yun, shoutout sa inyo lahat, at syempre shoutout sa mga club dito sa Laguna. Sana patuloy natin suportahan. So yun, abangan nyo yung mga susunod ko pang palong visit. Keep watching and God bless you all. Thank you.